Amen. Sa hindi pag-abalay, nais kong basahin po ang ating tekstong gagamitin para magpatuloy tayo. Sa 1 Corinthians chapter 2, starting verse 9, sabi ng verse 9 sa 1 Corinthians chapter 2, sabi rito, "But just as it is written, things which eye has not seen, and ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. For to us God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men who knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, the thoughts of God no one knows except the Spirit of God." At ang verse 16, last verse, sabi rito, "For who has known the mind of the Lord, that He will instruct him? But we have the mind of Christ." Praise God. Muli natin sabing amen. Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito, sa biyaya at kagandahang loob ng ating Panginoon. Praise God. So, salamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob, at sa bawat araw ng ating buhay ay atin siyang nararanasan. How many can say amen to that? Bawat araw ng ating buhay, we experience Him. Di natin siya nakikita, di natin nakikita ang pisikal na anyo ng ating Panginoon, di natin nakikita yung kamay galing sa langit na umaabot at nagpapala sa atin, but we believe na ating naranasan ang Kanyang pang-araw-araw na paggiya, pagtulong, at pagpapala sa bawat isa atin. At kung kayo ay nakaranas, even ako man, ang bawat isa ng mga anak ng Diyos ay merong mga karanasan na naranasan, maliit, malaki, at ilang pang mga bagay, pero itong lahat ay gawa ng ating Panginoon. So, gusto kong pumunta tayo sa sa ating paksa na ating pag-uusapan, at ito'y isang bagay na aking dumating sa akin at binubulay-bulay sa mga nagdaang mga araw. Habang nagpe-pray ay meron isang kaisipan na dumating sa akin. It is about may kinalaman sa frequency. So, gusto kong pag-usapan natin about God's frequency. At medyo awkward yung pamagat, pero bayaan nating magpatianod sa ilang mga bagay at maintindihan natin ang ilang mga kaisipan na ito. So, alam nyo, ang tinatawag na frequency, maring ilan sa atin na hindi nakakaalam sa tinatawag na frequency. Ang frequency, ito isang electromagnetic wave na, alam nyo ba kung bakit ngayon nakakapagsalita ako na walang wire, is because of the frequency. So, wireless, yung mga mic natin ginagamit ngayon ay wireless microphone na sa mga dekada 60, 70, nakakakita ko ng mga preacher, sila A.A. Allen, sila yung isang babaeng isang preacher din na mayroong mga healing sa kanyang ministry. Meron silang mic na nakasabit at merong wire na napakahaba. So, but habang ang tinatawag na technology ay tumataas, then kanilang na-discover na pwedeng magkaroon ng connection kahit walang wire, o yung tinatawag na wireless. At ang tinatawag at ang gamit diyan ay ang frequency. Sa inyong mga tahanan, meron kayong ilan sa atin ay merong mga television set. At yung television set ay
nakokontrol nyo through remote control. Alam niyo ba, ang nagko-connect sa pamamagitan ng inyong remote control at ng TV, bakit siya naglilipat ng channel at natataasan ng volume at ilang pang mga bagay, it is because of the frequency. Merong so there's a lot of things na pwede nating ma-illustrate sa pagpinag-usapan ng frequency. Meron tayong minsang mga sasakyan ngayon na pwedeng mag-lock at mag-open ng kusa. It is because of the frequency. So lahat ng ito ay dahilan sa meron silang na-discover nila ang tinatawag na frequency at nagamit nila ito para sa ilang mga bagay. So allow me to read some sabihin ko isang article or isang parang a sort of information sa atin about frequency. So ang frequency ay define ito, the frequency ay ito isang frequency refers to the number of oscillation. Medyo hindi natin masyado maintindihan ang meaning nito. Meron silang mga term na ginagamit na mahirap maintindihan, so kinakailangan pa nating i-research yung mga words na ginagamit. So, but by the way, basahin ko na lang yung meaning nito. Frequency refers to the number of oscillation or cycles of cycles a wave complete per second. So yung wave ay mapapansin nyo na kung merong line na diretsong ganyan, yung wave na tumaas, bumaba at bumalik doon sa line niya, yun yung tinatawag na one cycle ng wave. So yung one cycle na yun ay tawag doon, yung isang cycle na yun ay tawag doon ay 1 hertz. So pabayaan nyo na lang yung ilang mga bagay. So frequency refers to the number of oscillation or cycle a wave completes per second. In simpler terms, frequency measures how fast wave vibrates or repeats in pattern. It plays a crucial role in determining the characteristic and application of radio waves. So, ang salitang frequency yung frequency nito, actually, ito ay tinatawag na radio waves or radio frequency. At merong ilang mga klase ng frequency at mamaya iisa-isahin ko yung bagay nito. The thing kung bakit gusto kong bigyan ng pansin ito ay mamaya pupunta tayo doon sa tinatawag na God's frequency. So merong sa larangan o sa aspect ng frequency, yung tinatawag ito na RF. Kaya yung mga sasakyan ay merong kayong RFID. So RF identification. So kapag kayo ay dumaan sa toll gate, kusang bumubukas, it is because of frequency. So ibig sabihin, ngayon lahat ng bagay na nakikita natin bakit siya gumagalaw wirelessly, it is because of the frequency. So nagkakaroon ng communication sa pamamagitan ng transmitter and receiver and vice versa yung transmitter and receiver. So meron pong tinatawag sa aspect ng frequency yung BLF or very low frequency. Yung very low frequency ay ito'y nagre-range from 3 Hz to 3 kilohertz to 30 kilohertz. These waves can penetrate solid objects and travel long distances, making them ideal for submarine communication and navigation system. So yung kung bakit nagkakaroon ng communication, radio communication yung mga submarine, even sila ay nasa ilalim ng tubig na yung sa ilalim ng tubig ay merong malakas na pressure doon, pero merong tinatawag silang VLF or very low frequency at sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng
communication yung mga submarine. At na-detect nung base nila kung saan yung posisyon ng submarine, at na-detect din nila yung lalim kung gano'n na sila kalalim. So, gano'n sabihin natin, kahirap intindihin ng ganitong bagay about frequency, pero kamangha-mangha ang bagay nito. So, ito ay yung BLF or very low frequency ay ginagamit ito sa these waves can penetrate solid objects and travel long distances, making them ideal for submarine communication and navigation system. So, para ma-track nila yung location, yung dadaanan nila. So, yun yung tinatawag na BLF or very low frequency. Merong tinatawag na low frequency or LF. Moving up to the spectrum, we encounter LF or low frequency waves. Yung kanina, yung very low is from 3 kilohertz to 30 kilohertz. Ito naman, yung low frequency is from 30 kilohertz to 300 kilohertz. LF waves are known for their ability to propagate over large distance and through various obstacles, making them suitable for long-range communication such as AM radio. Alam niyo yung mga AM radio, no? Ewan ko kung siguro yung mga kaidaran ko ay nakaranas kayo ng AM radio dati na walang television, pero nakikinig kami noon, yung mga siguro yung mga pinanganak na sa year 2000 and below, ay hindi na inabot yung ganong, at sa pamamagitan ng AM radio, nakikinig ka ng drama, walang television, pero pinipicture out mo sa imagination mo yung nangyayari doon sa drama. At ang yung ilan ay umiiyak habang nakikinig ng drama. Ang ilan naman ay na-excite. So isa sa yung low frequency, ginagamit ito sa AM radio broadcasting and some navigation system. Yung tumataas tayo from low frequency, very low frequency to low frequency to medium frequency. Yung medium frequency is from 300 kilohertz to 3,000 kilohertz in the middle range of the RF spectrum. Waves have relatively sound ground wave propagation are the commonly used for AM radio broadcasting, providing coverage over the large geographic area. So ito na yon yung naririnig natin na sa AM radio, yung DCRH, yung DCRJ, at ilang pang mga bagay na yan, mula doon sa transmitter na doon sila doon nila ginagawa yung drama, ito ay naitatransmit sa pamamagitan ng transmitter, at yung radio receiver mo naman ay nakakatanggap siya ng nangyayari doon sa studio, at naririnig mo ang lahat ng kanilang sinasabi at sinasalita. It is because of these, what they call medium frequency, na yun ay yung AM radio. Na ito ay nakakaabot, Luzon, Visayas, Mindanao. Naroon siya sa isang lugar lamang, pero yung broadcasting niya ay true frequency, ay nakakaabot doon sa dulong bahagi ng Pilipinas o ng mga bansa. So yun yung tinatawag na medium frequency. Tataas pa tayo, yung tinatawag na high frequency. Stepping further up the spectrum, we arrive at high frequency or HF waves ranging from 3 megahertz to 30 megahertz. Signals exhibit a unique property called by skywave propagation. So ito ay mas mataas na, allowing them to bounce off the ionosphere and reach far beyond the line of sight.
high frequencies are widely used for international broadcasting or long-distance communication. So ngayon, yung high frequency, hindi lamang ito cover ang buong bansa, pwede na itong tumawid from one country to another. So, ganun lumalawak habang tumataas yung frequency, ay yung range niya ay lumalawak din naman. So yun yung international broadcasting, bakit ngayon ay nakakapakinig tayo nakakapanood tayo ng balita, at yung dating long distance, nung mga 80s, nung ang aking ama ay nasa abroad, napakamahal ng international call noon. Napakamahal. Pero ngayon ay very cheap na lang, di ba? So, yun ang ginagamit, yung high frequency. At pataas pa tayo sa very high frequency or VHF. It's continuing our journey. We encounter VHF waves ranging from 30 megahertz to 300 megahertz. VHF signals have excellent line of sight propagation, making them suitable for applications including FM radio. So, magkaibang frequency ng AM radio sa FM radio. Kaya makikita nyo, mapapansin nyo, doon sa inyong mga scale ay KHZ, so kilohertz. Pero yung FM radio ay megahertz na siya. Including FM radio, broadcasting, television broadcasting, air traffic control, yung air traffic control ng mga eroplano at nung kanilang tinatawag na communication, ito ay ginagamitan ng very high frequency para sa kanilang two-way radio communication. At pataas pa sa ultra-high frequency. Yung UHF, moving higher to the spectrum, at ang range nito ay 300 megahertz to 3,000 megahertz. Frequencies are commonly used for terrestrial television broadcasting, cellular networks. Yung ngayon, bakit naging mura na at nakakatawag tayo wirelessly sa ibang bansa? It is because of UHF, ultra high frequency. Television broadcasting, cellular networks, wireless data transmission. Diba? Kahit nasa ibang bansa, pwede mong ipadala yung data transmission. It is because of the ultra-high frequency. And various radio communication system. Pagtaas pa niya is super high frequency, or SHF. As we climb higher, we encounter SHF ranging from 3 gigahertz to 30 gigahertz. SHF frequencies find applications in satellite communication. Mas mataas na ito. It is true satellite communication. Alam nyo ngayon, marami tayong mga picture na nakikita na kuha ito through satellite. So, satellite communication, microwave ovens, yung mga microwave ovens natin ay yung frequency na gumagalaw dyan is SHF or super high frequency. Microwave ovens, wireless local area networks, or yung WLANs, yung ating mga internet. Ay pagdating, sabi pa nga nung isang mangaral na narinig ko, merong iba na ngayong bati, pagpasok ng isang bisita, ang unang tatanungin ng bisita, ano ang password mo? Anong password ng inyong Wi-Fi? So yung WLANs and some radar system, ito yung ginagamit ng SHF. Meron pang tinatawag sila, pinakamataas, ito'y extremely high frequency. Finally, at the upper end of the RF spectrum, we reach extremely high frequency waves with frequencies ranging
from 30 gigahertz to 300 gigahertz. So gig na yung pinag-uusapan dito. Signals have short wavelengths and are used in applications such as millimeter wave radar, high-speed wireless data transmission, and research and scientific purposes. So the reason bakit ko pinakita ang ganitong klase ng frequency dahilan merong pinakamataas na hindi ito makita ng tao at ito ay ang God's frequency. So mula sa pinaka-lower frequency ay nagagamit ito through sa sa communication, nakakaroon ng communication. At yung ultra high frequency ay nagagawang ibigay yung through wireless data sa pamamagitan ng walang anumang koneksyon, gumagamit ng electromagnetic at ito ay natatransform mula sa electric ay nagiging wave signal sila at nakakaabot ito. So that's amazing pag pinag-usapan natin. Pero titingnan naman natin mga kapatid God's frequency. At makikita natin doon sa verse na ating binasa, ang Diyos mga kapatid ay meron siyang way of communication. How many can say amen to that? Meron siyang way of communication. At ang way of communication na ito ay masabi kong it is God's frequency. Ito yung frequency na hindi ito madidiscover ng sino man, pero ito ay pwede niyang mapasok at pwede niya itong maranasan ang ganitong bagay. Dahilan doon sa verse nating binasa kanina sa 1 Corinthians chapter 2. Pinakita niya na may mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng pakinig, hindi pumasok sa puso ng sino man, ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa Kanya ay umiibig. So, sino man ang umiibig sa Panginoon at nagmamahal sa Panginoon, hindi lamang yung nagsasabing, Panginoon, mahal kita, kundi yung iniibig, ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter 14, if you love me, you will keep my commandments. So dito, verse 10, pinakita rito ni Apostle Pablo na sabi niya, for to us, God revealed through the Spirit. Ngayon, ang way ng ating Panginoon para sa kanyang communication sa mga anak ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang Spirit. At may kita natin dito for to us, God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God. Alam niyo ba na nais ng Panginoon i-communicate ang kanyang sarili sa kanyang mga anak, particular. At ang paraan ng kanyang, mamaya makikita natin ang ganitong bagay. So, for to us, God revealed them through the Spirit. So, ang sabihin natin, ang pinaka-medium para tayo ay maipahatid sa atin ang kanyang mga salita. Hindi lamang yung tinatawag na written word, but the revealed word. Dahilan merong bagay na pagkakaiba ang written word. Ang written word ay pwede itong mabasa ng sino man na marunong magbasa. Sino man na may kakayanan na bumili ng Biblia at ngayon sa ating panahon ay lahat ng klase ng Biblia at lahat ng klase ng version ay pwede mong mabasa. Compare sa mga nagdaang panahon, sa mga panahon ng mga, sabihin man natin sa mga middle age or sabihin natin sa panahon ng mga unang panahon, ang Biblia ay
bihirang makita. At meron lamang isang salin minsan at napakahirap masumpungan. Ngunit ngayon, mga kapatid, lahat ng klase ng Biblia ay available na. Pero gayunpaman, kahit ang Biblia, ang written word, ay available na kahit man sa Google, kahit man sa lahat ng mga bookstore ay pwedeng makuha, but the revelation ay hindi ito nakukuha ng sino man. Ang revelation ito ay naku-communicate ng Diyos papunta sa kanyang mga recipient lamang. Diba? So, kung inyong maalala, ang last time na ating binigyan ng pansin about the wisdom from above, kung inyong naalala yung bahaging yun na pinag-usapan natin, na ang isang paraan ng Panginoon, ang meron tinatawag na wisdom from above, at meron ding tinatawag na wisdom from this earth, from this world. At pinakita sa pamamagitan ni James ang dalawang character ng dalawang klaseng wisdom nito. Merong klase ng wisdom na galing dito sa mundo, galing sa sanlibutan, at ito ang kanyang nature is earthly. So kung babalikan kong bahagya ang verse na yan sa James chapter 3 verse 13. At dito ay pinakita ni Santiago sa kanyang pangusap. Sabi niya, verse 13, who among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior and his deeds in the gentleness of wisdom. So, every wisdom, it has its own character. At doon sa character ng wisdom na yan, ay doon mo siya ma-identify if it is earthly or it is heavenly. Dito mo ma-identify kung ito ay makalupa o ito ay galing sa Diyos. At sinabi niya, but if you have, verse 14, if you have bitter, kung meron kang kapaitan, bitter, jealousy, selfish ambition in your heart, do not be arrogant and so lie against the truth. This wisdom is not that which comes down from above, but it is earthly, natural, and demonic. So ganon, ang character ng wisdom na kapag mayroong kapaitan, may bitterness, may jealousy, may bitter jealousy, mayroong selfish ambition, mayroong pansariling ambition lamang, ang karunungan na yan ay galing dito sa lupa. So pinakita ng malinaw na mayroong nature. This wisdom is not that which comes from above, but is earthly, natural, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder. Merong kawalan ng kaayusan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, o sabi ni Apostol Pablo, God is not the author of confusion, but is of order. Siya ay author ng order, ng kaayusan. For, sabi rito, but the wisdom from above is first, what? Pure. Dalisay. Ibig sabihin ng dalisay, puro. Walang halo. Walang anumang halong makatao, makalaman, makasarili. Ito ay karunungan na nanggagaling sa Diyos. Sabi niya, then, peaceable, gentle, reasonable, full of mercy and good fruits, unwavering without hypocrisy, and the seed whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace. Sa ang klase ng wisdom na ito ay nanggagaling sa isang pusong payapa na nagtatanim sa pamamagitan ng kapayapaan. At ang magiging resulta nito ay kapayapaan. So makikita natin, meron po na mas mataas na frequency, na way ng paraan ng communication. At ito ay yung tinatawag na kapahayagan.
Revelation. Ano sabi ng ating Panginoon kay Peter sa chapter 16 ng book of Matthew, verse 18, dahilan ng ating Panginoon ay nagtatanong sa mga alagad, anong pagkakilala nila? Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Ano ang pagkakilala nila? At sinabi nila ang pagkakilala ng tao ay sabi niya, ang ilan ay naniniwala na ikaw ay si Juan Bautista. Ilan ikaw ay si Jeremias. Ikaw ay si Isaias. O ikaw ay si Elias. O ikaw ay isa sa mga propeta. So yung ganitong klaseng knowledge nila lahat ay pagbabakas sakali lamang. Lahat ay pagpapalagay lamang. Lahat ay base lamang sa kanilang opinion. Ngunit mga kapatid, nang tinanong ng Panginoon ang mga alagad, sabi niya, ngunit ano ang pagkakilala ninyo sa anak ng tao? At sabi dito ng verse ng chapter 16, verse 15, but he said to them, sabi niya, but who do you say that I am? The next verse, sabi rito, and Simon Peter answered, you are the Christ. He boldly said that you are the Christ. You are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo. So hindi nila sinabi, baka nga ikaw si Jeremias, baka nga ikaw si Isaias, baka nga ikaw ay si Juan Bautista, kagaya ng palagay ni Herodes, pinapatay niya si Herodes na nakita niya si Jesus na gumagawa ng himala. Natakot siya, sabi niya, baka siya ay si Juan Bautista. Pero, ang kapahayagan, mga kapatid, ito ay directly, ito ay malinaw, at ito ay eksaktong bagay. Sabi niya, you are the Christ. Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sabi ng Panginoon sa verse 17, blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Ang bagay na ipinahayag ni Peter, mga kapatid, it is not just an information. It is not just an information, it is a revelation. Isang bagay na naunawaan niya, naintindihan niya kung sino ang ating Panginoon na kanyang kaharap. Dahilan, hindi lamang siya nagbase sa palagay ng iba, kundi nakita niya ang sign ng Messiah. Di ba? Nang siya ay tawagin ni Andres, sabi niya, nakita namin ang Messiah, ang tinatawag na Kristo. Doon na si Jesus na taga Nazareth. Sabi ng mga alagad, sabi niya, kailan pa merong mabuting bagay na nanggaling na lumitaw sa Nazareth? Ang sabi ng isang alagad, halika, tingnan mo. At nang nakita niya ang ating Panginoon, si Pedro, ay si Simon, ay nang papalapit pa lamang, sabi niya, ikaw ay si Simon na anak ni Judas. Ngayon, mula ngayon, ikaw ay tatawaging Cephas. Well, paano niya nalaman yon? So, doon niya nakilala na ito ay isa sa tanda ng pagiging Kristo. At si Nathanael ay pinahayagan siya, isang lalaking Hudyo na walang daya sa kanyang bibig. At sabi niya, Panginoon, kailan mo ako nakilala? Sabi niya, bago ko pa tinawag ng iyong kapatid na si Felipe, ay nakita na kita sa ilalim ng isang puno. At sabi niya, ikaw ang Kristo, ikaw ang hari ng Israel. Sabi niya, dahilan ba sinabi ko sa iyo, ay ikaw ay nanampalataya, meron pang higit na bagay na inyong makikita para sila ay maniwala. Na makikita natin sa ganitong bagay. Ito, ang ganitong kapahayagan, ito yung way ng communication ng Diyos
sa kanyang mga anak. I'm going to say amen to that. It is the way of God's communication sa bawat mga anak ng Diyos. So if you are, kung ikaw ay anak ng Diyos, ito ang paraan ng Diyos na kanyang itinalaga. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 2, balikan natin. Sabi rin ng verse na ito, sabi ng verse 7, o verse 6, yet we speak wisdom among those who are mature, a wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age, who are passing away. But we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. So, ang itinalaga ng Panginoon na paraan ng communication ay sa pamamagitan ng kapahayagan. Ang bawat isa ay hindi sila maniniwala just because of the information. Ang information ay una nilang matatanggap. Kapag ikaw ay nagbasa ng Biblia, ang unang darating sa iyo ay information. But along the way, faith comes by hearing and hearing and hearing by the Word of God. Suddenly, ang kapahayagan ay mabubuksan at ito ay paraan ng Diyos ng kanyang communication at ito ay sa isang mas mataas na klase ng frequency. Now, tingnan natin. Pansinin ninyo, mga kapatid. Naalala ko ang sinabi ng Book of Job, chapter 28. Job chapter 28 sa verse, ang whole chapter ng chapter 12 ay, kung inyong papansinin ang buong chapter na ito ay may kinalaman sa God's wisdom. Ilan sa inyong mga Biblia ay may mga heading at isa sa pinapakita rito na heading sa ESV ay it is about God's wisdom. So dito sa verse sa chapter 12 sa starting verse 1, sabi rito, then Job responded, truly then, you are the people, and with you, wisdom will die. But I have intelligence, but I have intelligence, I'm sorry. I'm reading chapter 12. It's chapter 28 rather. So chapter 28 verse 1. So as I mentioned kanina, ang heading ng chapter 12 is about the wisdom. Verse 1. Surely there is a mine for silver. Ito yung pahayag ni Job ng ang Panginoon ay nagpasimulang siya ay tinatanong na ng Panginoon. Sabi niya, surely there is a mine for silver, and a place where they refine gold. Iron is taken from the dust, and copper is melted from rock. Man puts an end to darkness, and to the farthest limit he searches out. The rock is gloom and deep shadow. Now, pinapakita rito ni Job sa kanyang pangungusap. Sabi roon, gusto kong tingnan at basahin ang verse 1 sa Tagalog. Wika rito, sabi niya, tunay na may mina
na mayroong pilak. So pinapakita niya, ang pilak ay kapag ikaw para makakita ka ng pilak, ay kailangan mo mapunta doon sa mina ng pilak. Diba? Tunay na may mina na mayroong pilak. At doon sa lugar na yon, ay doon ka makakakuha ng pilak. Doon ka makakakuha ng mga silver. At yun ay kapag ito ay nirefine, din nakikita, nakukuha yung silver. Tunay na may mina na mayroon pilak. At dako na ukol sa ginto. Meron din namang mina ng mga ginto. At doon mo masusumpungan ang mataas na klase ng ginto. At dako na ukol sa ginto na kanilang pinagdadalisayan. Sabi niya, bakal na ay hinuhukay sa lupa. Ang iron po, ang bakal, ito ay galing sa lupa at ito ay minimina at dinadaan sa proseso bakit sila nakakapag-produce ng bakal. Bakal na hinuhukay sa lupa at tanso ay binububo mula sa bato. Now, ang point ni Job dito, sabi niya, lahat ng bagay ay merong mina. Pero, nang siya ay nagpasimulang nag-search about the wisdom of God, ang karunungan ng Diyos, sabi niya, wala akong masumpungang mina ng karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, walang lugar na pwede mong puntahan para doon mo makuha dito sa ibabaw ng lupa. So pinakita niya sa ilang mga bagay, sabi rito ng verse 12, but where can wisdom be found? Kung gusto mo makakita ng ginto, pumunta ka sa minahan ng ginto. Kung gusto mo makakuha ng pilak, doon sa minahan ng pilak, pumunta ka at makakasumpong ka ng pilak, ng bakal, ng anumang mga klase ng elemento. But ang tanong ni Job, but where can wisdom be found? Ang tinutukoy niyang karunungan ito ay hindi ang makalupang karunungan, kundi ang karunungan naggaling sa Diyos. But where can wisdom be found? And where is the place of understanding? Nasaan ang lugar, sabi niya, saan ang lugar ng kaunawaan, ng pagkaunawa at ng karunungan? Man does not know its value, nor it is found in the land of the living. Well, mga kapatid, ang tao ay mauubos na lamang kanyang panahon sa pagsasearch ng ganitong klaseng karunungan upang makita niya sabihin natin ang tinatawag na kalikasan ng Diyos at maintindihan ang kalikasan ng Diyos at gumagamit sila ng maraming pagre-research. But sila ay umuwi na bigo. At hindi nila nasusumpungan ang ganitong bagay dahil nowhere in this world you can found wisdom upang iyong maintindihan ang Diyos. As I said last time, lahat ng bagay na information dito sa ibabaw ng lupa, pwede mong i-google. Pwede mong i-search sa isang search engine. Pwede mong itanong lahat, meron silang sagot para yan. Pero ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos ay walang sino man. Kapag nag-search ka sa Google, ang ibibigay niya lamang ay mga article, mga written na bagay na pwede mong basahin. Ngunit ang kapahayagan at ang lubos na pagkaunawa at pagkakilala ay hindi ito kayang ibigay ng sino man. Now, tingnan ninyo. Sabi rito, man does not know its value. Pasinin niyo yung pangusap ni Job. Hindi alam ng tao kung gaano kalaki
ang value nito. Ang tao nagbubuwis ng buhay para lang sa ginto. Nagbubuwis ng buhay para lang sa kayamanan. Pero may mga tao na nagbubuwis ng kanilang buhay dahilan sa pananampalataya sa Diyos. Dahilan nakita nila at ang bagay na sinabi ng banal na kasulatan sa Hebrews chapter 11, tingnan natin yung sinabi rito ng aklat ng Hebrews patungkol sa isang lalaki na ipinagpalit ang karangyaan. Sabi rito ng banal na kasulatan, verse 23 ng chapter 11 ng book of Hebrews, by faith, Moses, when he was born, was hidden. Nang si Moses ay pinanganak, itinago siya ng 3 buwan ng kanyang mga magulang, sapagkat nakita nila na si Moses ay siyang bata na ang Diyos ay merong plano sa kanya. And by faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Merong isang version na nakita niya siya na hindi nakikita. Nakita niya ang bagay na hindi nakikita. Ang invisible ay kanyang nakita. Ito'y dahilan sa kapahayagan na kanyang tinanggap. Imagine mga kapatid, may mga tao na pinagbibili ang kanilang kaluluwa kay Satanas para lang sumikat at para yumaman. Pero merong mga tao na pinagpapalit ang lahat ng kayamanan sa mundong ito alang-alang lamang sa pananampalataya. Dahilan naintindihan nila ang sinabi ng ating Panginoon, aanihin ng tao, makamtan niya lamang ang lahat ng bagay sa mundong ito kung mawawala ang kanyang kaluluwa. Ano ang kanyang kukuning kapalit para ipalit niya para sa kanyang kaluluwa? But merong mga lalaki at babae, hallelujah, katulad ni Moses, katulad sa panahon ng martyrdom, ng mga martyr, na ibinigay nila ang kanilang buhay alang-alang sa pananampalataya. At sabi pa nga ng banal na kasulatan, hindi nila ginustong makatakas at ibinigay nila ang kanilang sarili dahilan nag-aantay sila ng mas mainam na pagkabuhay na maguli. Ito'y dahilan sa kapahayagan na meron silang tinanggap mula sa Panginoon. So where is wisdom? Where's the place of understanding? Sabi ni Job, man does not know its value, nor it is found in the land of the living. Hindi ito masumpungan dito sa ibabaw ng mundo. Wala kang masumpungan. Magpaikot-ikot ka sa buong mundo. Pumunta ka sa kalawakan, mabibigo ka. At wala kang makikitang anumang bagay. Sabi rito, verse 14, the deep says, it is not in me. And the sea says, it is not with me. Ang sabi ng kalaliman, wala siya sa akin. Ang sabi ng karagatan, wala siya dito sa akin. Pure gold cannot be given in exchange for it. Kahit meron ka ng kayamanan nito, hindi mo pwedeng gamitin ang kayamanan para bumili ng karunungan o ng kapahayagan at pagkakilala sa Diyos. Naalala ko si Simon na isang sorcerer. Nang makita niya si Peter and John na pinapatungan ang kanilang kamay, ang bawat tao sa lugar ng Samaria at tinatanggap nila ang Holy Spirit. Si Simon ay nag-offer, sabi niya, itong salapi, bigyan mo ko ng kanyang kapangyarihan upang sino man na patungan ng aking kamay ay tumanggap din naman ng Espiritu. Sabi ni Pedro, sa'yo na lang ang iyong ginto.
sa iyo na lang ang iyong kayamanan at ang iyong pera, wala kang bahagi ni katitingman sa bagay nito. Dahilan ang iyong puso ay hindi tama sa harapan ng Diyos. Well, papalapit na tayo mga kapatid, papunta doon sa isang bagay upang nais kong basahin yung verse na ito upang maging ating reference. Sabi sa Acts chapter 8, Acts chapter 8 verse 18, sabi niya, now when Simon saw that the Spirit was bestowed through the laying on of the apostles' hands, he offered them money, saying, give this authority to me as well, so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Verse 20, but Peter said to him, may your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. Iniisip mo na yung makukuha ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Tinawag ito ni Apostol Pedro na kaloob. At kapag ito'y kaloob, ito'y libreng ibinibigay. Pero bakit meron na siyang ino-offer na pera o silver o kayamanan para makamtan ang bagay nito? Pero sabi sa kanya ni Peter sa sumunod na verse, you have no part or portion in this matter, for your heart is not right before God. Wala kang bahagi ni katitingman sa bagay na ito, dahilan ang iyong puso ay hindi tama at hindi wasto sa harapan ng Diyos. Hold on, brothers and sisters. Dahilan, mamaya maintindihan natin na ang tinatawag na God's frequency ay merong paraan para ito makuha. Tingnan natin. Balikan natin Job chapter 28. So sabi rito, sabi ng verse na yun, sabi niya, your pure gold cannot be given in exchange for it, nor can silver be weighed as its price. Well, salamat na lamang ganito ang paraan ng Panginoon, mga kapatid. Dahilan kung ang karunungan, ang kapahayagan sa Diyos ay makakuha sa pamamagitan ng ginto, kawawa ka, kawawa ako, kawawa tayo. Dahil wala tayong gintong pambili. At ang magkakamal lamang ng ng karunungan na galing sa Diyos, o ng kapahayagan na galing sa Diyos, o ng kaunawaan ng Diyos, ay sila na merong salapi, sila na merong kayamanan. At ikaw na walang anuman, hallelujah, praise God, pero sabi ng Panginoon, sabi sa Isaiah chapter 55, sino man ang walang salapi ay pumarito sa akin. Sino man ang walang pera ay pumunta sa akin. Let's read that verse. Isaiah chapter 55. Sabi rito ni Isaiah, verse 1, Ho, everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without a cost. Sabi niya, magsiparito kayo sa akin. Kayo na walang salapi. Praise God, salamat, merong ganitong paganyaya ang Panginoon. At sila na walang salapi, at sila'y pwedeng bumili at kumain na walang salapi. Well, paano sila bibili kung walang salapi? Tandaan natin, mga kapatid, hindi lamang salapi ang pambili. Hindi lamang ang salapi ang pambili. Dahilan dati ang paraan ng merchandise dati ay hindi sa pamamagitan ng pera, kundi
sa pamamagitan ng kalakal. Nagkakaroon sila ng palitan, yung barter na tinatawag nung araw. So balikan natin yung verse na ito and just gusto ko lamang tingnan yung ganitong bagay. Kaya sabi ng verse na yun, buy wine and milk without money and without a cost. Balikan natin yung Job 28. So pure gold cannot be given in exchange for it, nor can silver be weighed as its price. It cannot be valued in the gold of Ophir, in precious onyx or sapphire. Kahit man ang mga mamahaling bato. Verse 17, gold or glass cannot equal it, nor can it be exchanged for articles of fine gold. Coral and crystal are not to be mentioned. Sabi niya, cannot be mentioned. Ngunit, sabi niya, sa pagpapatuloy sa bahaging ito, coral and crystal are not be mentioned, and the acquisition of wisdom is above that of pearls. See yung pagtanggap, yung verse 18. Sa ibang version, ang sabi, no mention shall be made of corals or of crystals. The price of wisdom is above pearls. Pinakita niya na ang karunungan ito ay higit sa ginto, higit sa pilak, higit sa mamahaling bato, higit sa mga maiinam na perlas. The topaz of Ethiopia cannot equal it, nor it can be valued in pure gold. Where then does wisdom come from? And where is the place of understanding? Thus it is hidden from the eyes of the living, of all living, and concealed from the birds of the sky. Abaddon and death, ito yung sa kaliliman. Say, with our ears we have heard a report of it. God understands its ways. Verse 23, God understands its way. Dahilan ito'y sa Kanya, siya lamang nakakaalam kung saan ang daan nito. Where is the path of it? Saan ang daan, paano ka makakarating sa lugar ng wisdom, sa lugar ng karunungan. God understands its way. So mga kapatid, yung mga taong nagbaon ng kayamanan, siyang gumawa ng mapa. At yung mga taong nagbaon ng kayamanan at yung mga saksi nito ang siyang malaking lead nila para mapuntahan nila yung kayamanan yun. At dahilan ito ay pag-aari ng Diyos, hindi niya ito ipagkakatiwala sa kanino man. Ito'y siya ang magbibigay at magkakaloob. Sabi rito, now, maraming bagay na kanyang pinakita. For He looks to the ends of the earth, and He sees everything under the heavens. When He imparted weight to the wind and melted out the waters by measure, when He set a limit for the rain and a course for the thunderbolt, then He saw it and declared it, He established it and also searched it out. Then last verse, then chapter 28, verse 28. Ito yung sagot ng bagay na pinakita. Sabi niya, and to man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. The fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. Well, mga kapatid, ang sabi ng ating kapatid na si Pedro, wala kang puwang
ni bahagi man sa ganitong bagay, dahilan, ano sabi niya, ang iyong puso ay hindi tama sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, may kinalaman ang kalalagayan ng puso para sa ganitong bagay. May kinalaman ang kalalagayan ng puso. May kinalaman, kaya nang sinabi ni Pedro kay Simon, sabi niya, wala kang puwang ni bahagi, ni katitingman, dahil ang iyong puso ay hindi tama sa harapan ng Diyos. Ang lalaking ito ay umiiral yung kanyang pansariling kagustuhan, yung kanyang desire para maging bantog, para maging kilala, para muli siyang hangaan, dahilan nasapawan na siya ni Felipe. Lalo siyang nasapawan nang dumating si Peter and John. At ang mga tao ay dumadalong at nananampalataya sa kanila. Pero gusto niya muling sumikat. Pero sabi niya, walang puwang ang ganitong bagay sa iyo. Now, tandaan natin mga kapatid, ang kapahayagan, ang malinaw na kapahayagan ng Diyos ay meron itong tamang karakter. Meron tamang katangian upang makamit mo ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. Hindi mo pwedeng gamitin ang anumang mga bagay. But brothers and sisters, isa sa pinapakita nito is the way, ang daan. Now, pansinin ninyo, ang frequency, mga kapatid, ang frequency, kapag kayo ay mayroong radio, AM radio, at gusto nyong makinig ng, ano yan, yung dating, yung mga sa radyo, DCWB, o kaya yung dating hawak ng ABS-CBN, kailangan mo mag-tune in dun sa 630 kilohertz. At kapag mas mababa ka dun sa frequency yon, may mga static, hindi mo malinaw na marinig. Pero pag na-reach mo yung tamang frequency doon sa 630 kilohertz, malinaw mong marinig si Noli de Castro. Marinaw mong mapapakinggan. Kung gusto mong pumunta sa DCAS, pumunta ka sa 702 kilohertz. At marinaw mong marinig ang mga gospel song. Ewan ko kung may gospel song pa ngayon sa DZRJ. Now, mga kapatid, what I mean to say, even God's frequency you have, merong itong certain level. Meron itong frequency. At ang frequency ito ay mas mataas sa lahat ng klase ng frequency. Dahilan ng tanging merong paraan para ito ay maabot at ikaw ay, ano tawag dito? Makapag-tune in. Now, pansinin ninyo. Tingnan ninyo ang Book of Proverbs. Book of Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. Ang sabi rito ni Haring Solomon, tingnan natin ang Book of Proverbs na ito na dito na naman sa verse, ito yung panahon na minsan ginamit natin yung verse na ito, may mga tao na darating ang panahon na sila ay hindi diringgin ng Panginoon. Sabi ng verse 29 na lamang. Verse 29, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Meron ba kayo napansin sa verse na ito? The fear of the Lord ay pinipili. Nakuha niyo yung punto, mga kapatid? And did not choose the fear of the Lord. Kapag ikaw ay meron kang gustong pakinggan, noong araw, kahit yung mga television set natin noong araw, meron niyang channel. At yung channel na pinipihit mo, ito ay
nagtatapat doon sa frequency yon. Yung 2, yung 4, yung 7, yung 9, yung 13 ng araw, ay ganun yung paraan para mapanood mo yung mga palabas na naroon sa ganung frequency. Kung nasa iba kang frequency, hindi mo pwedeng mapanood yung ibinobroadcast sa ibang frequency. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. At ganito rin ang mangyayari pag pinag-usapan ang mga bagay ng Diyos. Ang Diyos ay nag-set siya ng tinatawag na frequency, at ang frequency yan ay ang tawag dyan ay ang pagkatakot sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord, ito yung magiging daan upang ikaw ay makapasok sa ganitong bagay. Kaya ang sabi ni Solomon dito, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Brothers and sisters, ang pagkatakot sa Panginoon ay pinipili ito. Naniniwala ako ang mga anak ng Diyos ay meron siyang inherent na fear of the Lord. Meron sila ay inherent dahilan meron silang nature ng Diyos. Meron silang DNA ng Diyos. Kung bakit sila nagdi-design ng mga bagay ng Diyos, dahilan they are part of God. Sila ay bahagi ng Diyos at ninanasa nila at hinahanap nila ang Diyos. Well, ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, si Satanas, ang kaaway, ang lahat ng naroon sa kanya ay kasinungalingan dahilan walang katotohanan sa kanya. Kapag siya nagsasalita ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng ganang kanyang sarili sapagkat siya ay sinungaling at ama ng mga sinungaling wika niya. But brothers and sisters, I believe ang mga anak ng Diyos, meron silang inherent na fear of God sa kanilang mga puso. Datapwat, kung nais mo na ikaw ay yung inherent na yan ay maglilid sa iyo upang makilala ang Panginoon. Ngunit ang pagpapatuloy ng pagkakilala sa Kanya ay kinakailangan mong piliin ang pagkatakot sa Diyos. Kinakailangan mong piliin ang pagkatakot sa Panginoon. Anong description ng fear of the Lord? Maraming klaseng fear, mga kapatid. But this fear, merong fear na takot mamatay, takot maparusahan. Well, hindi yan. Ang tao ay hindi maglilingkod sa Diyos dahil ang takot siyang ibulid sa impyerno. Do you get my point, brothers and sisters? Ang mga anak ng Diyos, hindi sila naglilingkod sa Panginoon dahilan takot silang ibulid sa dagat-dagat ang apoy. Sila'y naglilingkod sa Panginoon dahilan hinahanap nila ang Diyos. Dahilan ang Diyos ay kanilang Ama. Diba? Merong tinatawag na lukso ng dugo sa isang tao, sa isang magkamag-anak, may relasyon, magkadugo, isang ama na nalayo o isang anak na lalayo sa kanyang ama at nang sila'y magkita, merong lukso ng dugo. Well, kung merong ganitong bagay, I believe, ang sabi ng ating Panginoon, ang sa akin ay makikinig ng aking mga salita. Ang sa Diyos ay makikinig ng mga salita ng Diyos. Bakit mo tinatanggap ang salita ng Diyos? Ito'y dahilan, merong bagay na naroon na binhi sa iyo, sa kaibuturan ng iyong puso. Ito yung sinabi ni Paul sa Ephesians chapter 1. Sa Ephesians chapter 1 ay pinakita niya ang ganitong pangusap. Sa verse 13, sabi niya, in Him you also
after listening to the message of the truth, the gospel of your salvation, having also believed. Dahilan, merong bagay na napupukaw doon sa loob sa sandali ng salita ng Diyos ay dumating sa isang anak ng Diyos. Naalala ko mga kapatid, yung babae sa balon ni Jacob, isang Samaritan woman, at nang kanyang marinig ang sinabi ng Panginoon, gusto mo ba ng inumin na ito? Na hindi ka na mauuhaw pa at di ka na muling babalik sa balon na ito. Sabi niya, tawagan mo ang iyong asawa. At ginawa ng Panginoon, ipinakilala kung ano ang kanyang pagkatao. 5 yung kinasama at ang kinakasama mo ngayon na hindi mo asawa, kaya tamang sinabi mo na ikaw ay walang asawa. At bago ng reaksyon ng babaeng Samaritan, at sabi niya, Ginoo. Nagpasimula siyang naging magalang. Nung una ay kanyang, gamitin natin yung salita na nangungusap siya na may hindi mainam na paraan sa ating Panginoon. Pero nung kanyang marinig na sinabi ang kanyang buhay, kanyang sinabi, Sir, merong paggalang. Sir, I perceive that you are a prophet. Napaghalata ko. Well, mga kapatid, yung perception na yun yung bagay na nabuksan sa babaeng ito nang ma-encounter niya ang ating Panginoong Hesus. Now, tingnan natin. Ilang pa sandali bago ako pupunta sa pagtatapos, I hope nakikita ninyo ang ganitong bagay. Because wisdom, pinakita natin kanina sa book of James na ang wisdom, it has its nature. At yung nature na ipapakita, na ipoproduce ng wisdom na nariyan sa iyo, ay magpapakilala saan ito nang galing. Galing ba ito sa taas o galing ito sa baba? Sa chapter 25 ng Book of Psalms, chapter 25 ng Book of Psalms, tingnan ninyo ang ilang mga pangungusap na ito. Now, tandaan natin mga kapatid, the fear of the Lord. Kapag ang isang tao ay merong pagkatakot sa Panginoon, ito ang magdadala sa kanya, magpupush sa kanya para lumayo sa mga kalikuan. Lumayo sa kasalanan. At kung sakali man na siya ay alipin ng kasalanan, pagkatapos niyang gawin yun, ay naroon sa kanyang puso ang longing na gusto niyang makahulagpos sa ganitong bagay. Gusto niyang makalaya sa ganitong bagay. Dahilan merong umaalipin sa kanya. Alam niyo ba, alam natin mga kapatid na ang kasalanan ay merong espiritu na umaalipin sa tao. At ang sabi ni Apostol Pablo, gustuhin man niyang gawin ang tama, pero alipin siya ng kasalanan, wala siyang ibang magawa kundi gawin ang kasalanan. At yun ang kalalagayan ng isang unconverted. Isang taong hindi pa nako-convert. Pero ang ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa atin ay pinalaya tayo. Paano ka nakalaya? Binayaran ka ng halaga. Individually, we are bought with a price. Bawat isa sa atin, hindi tayo binili ng isahan. Ang bayad ay available, pero ang bawat isa nakikilala doon sa payment para sa kanya is individual. At kapag nakilala niya na siya ay binayaran, ang kapahayagan ito ay maglilid sa kanya sa maraming bagay. Now, alam niyo ba, even sa tinatawag na kagalingan ay
ng ating mga karamdaman ay malaking factor na makilala natin na tayo ay binili ng halaga. Na tayo ay, we're bought with a price. So, nang tayo ay binayaran, binayaran ng halaga, then ngayon, ang Panginoon na dating ating pinaglilingkuran ay wala ng karapatan sa atin. Dahilan, tinubos na tayo. Meron na tayong ibang Panginoon na nagbayad ng halaga sa atin. At siya na ang ating paglilingkuran. Sabi ni Apostol Pablo, wala tayong pagkakautang sa kanino man. Ang ating pagkakautang ay sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dito ng chapter 25. Book of Psalms, chapter 25. Verse 8, starting verse 8. Verse 8, good and upright is the Lord. How many can say amen? Good and upright, mabuti at matuwid ang Diyos. Good and upright is the Lord. Therefore, He instructs sinners in the way. Verse 9. He leads the humble in justice. Kanyang inaakay ang mga mapagpakumbaba sa katwiran o sa kahatulan rather. And He teaches the humble His way. I believe, mga kapatid, if a man has the fear of the Lord, he will live humble. I mean, I can say amen. Ulitin ko, kapag ang tao ay mayroong pagkatakot sa Panginoon, mabubuhay siyang may kababaan. Dahilan ng klase ng karunungang ito ay ang nature nito na i-display ay kababaan. At sabi rito, anong gagawin ng Panginoon sa mga humble? He will lead the humble in justice. Sinong gustong pangunahan ng Panginoon? Stay humble. Humble yourselves under the mighty hand of God and He will exalt you in due time. Humble yourselves, sabi ni Santiago, sabi niya, kapag ang isang tayo nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, pwede niyang salangsangin ng kaaway at ang kaaway ay tatakas sa kanya. He leads the humble in justice. He teaches the humble His way. Kung nais nating tayo ay akayin, turuan ng Panginoon, stay in this position. Stay humble. Manatili ka sa kababaan. At ang kababaan yan, mga kapatid, ang Diyos, He loves this kind of character. Sabi ng banal na kasulatan sa Book of Psalms, bagamat ang Diyos ay mataas, but He respects the lowly. He teaches the humble His way. Kung nais mo na ikaw ituruan ng Panginoon, ito ang pinapakita niya. All the paths of the Lord are loving kindness and truth to those who keep His covenant and His testimonies. Sa kanila na nag-iingat ng tipan, well, tayo ay merong tipan sa pagitan ng tayo at ang Diyos. At sino man mag-iingat ng tipang yan, sabi ng banal na kasulatan, ingatan, lahat ng daan ng Panginoon ay pawang pag-ibig at katotohanan sa kanila na nag-iingat ng kanyang tipan at ng kanyang patutuon. For your name's sake, O Lord, pardon my iniquity, for it is great. Who is the man? Verse 12, who is the man who fears the Lord? Sino ang tao na natatakot sa Panginoon? He will instruct him in the way he should choose. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. It is not your way, it is His way. Ang daan na siya ang pipili. Well, ang daan natin, sabi ng Book of Proverbs,
There's a way that seems right to a man, but the end is destruction. But the way, ang paraan ng Panginoon, kapag siyang pumili ng daan na yan, at ikaw ay palakarin sa landas na yan, tiyak ang iyong tagumpay. Tiyak ang iyong success. Kung gusto mo ng success sa iyong buhay, sabi nila, ang success ay kailangan ikaw ay mag-aral ng mabuti. Well, magandang pag-aaral, pero hindi lahat ng pag-aaral ay magdadala sa iyo sa tinatawag na good success. The book of Joshua chapter 1 ay pinakita ng Diyos upang ikaw ay magtamo ng good success. So if there's a good success, there's a bad success. Successful sila, pero ito ay hindi mabuting success. Who is the man who fears the Lord? He will instruct him in the way he should choose. His soul will abide in prosperity. Ang kanyang kaluluwa ay mananatili sa kasaganaan. At ang kanyang binhi and his descendant will inherit the land. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, ang kanyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawahan at mamanahin ng kanyang binhi ang lupain. Now, mga kapatid, alam nyo, bago pa lamang kami mag-asawa at malilit pa yung aking mga anak, naalala ko yung ginawa, yung bagay na ginawa ng mga lingkod ng Diyos. At sabi ng Diyos kay David, sabi niya, yung bagay na ginawa ni David ay nakaapekto sa buhay ng kanyang anak na si Solomon. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Yung paglakad ni David sa kalooban ng Diyos ay nakamalaking epekto sa buhay ni Solomon, sa buhay ng kanyang mga anak. At dahilan sa paraan ng paglakad ni David, sabi niya, kapag ang iyong anak ay nagkasala, sasawayin ko siya ng pamalo, pero hindi ko aalisin ang aking kagandahang loob sa kanila. At noon pa man ay akin ang sinasampalatayanan ng ganitong bagay. At mga kapatid, ang buhay natin na ipinaglilingkod sa Diyos ay kahit ang ating mga anak ay magbibenepisyo ng blessing na ito. At yan ang sinabi ng banal na kasulatan. His soul will abide in prosperity and his descendants will inherit the land. Verse 14. Here we are. The secret of the Lord is for those, what? The secret of the Lord is for those who fear Him, and He will make them know His covenant. Ngayon, alam na natin this frequency. There is a frequency this high, this is very high, ultra high, super high, na napaka-taas na frequency, mga kapatid. It is greater than the frequency na doon nagiging way ng communication. Yung ultra high frequency ay nagiging daan para mag-transmit ng data in high speed. Well, ito yung mabilis na pagsasend ng data. It is called revelation. Hindi ito ay pinahayag ng sino man, ng dugo at ng laman, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sila na merong pagkatakot sa Panginoon. Sabi ni Haring David, ako ay ginawa ng Diyos na mas mataas kaysa sa aking mga guro. Can you imagine that? Itinaas ng Diyos, naging mas marunong si David sa kanyang mga guro. As he mentioned, ito'y dahilan ang pagkatakot ng Panginoon ay naroon sa kanya. This is the frequency. Kung merong 630 kilohertz, merong 702
para marinig natin. At yung ating mga cellular phone ay merong frequency yan. At kaya naglagay ng number yung sa inyong SIM card para yung parehong frequency ay magpanagpo at magkaroon kayo ng pag-uusap ng nasa kabilang linya. Dahil lang kapag ibang number, parehong number, yung last digit ay nagkaiba, iba na yung makakausap mo. Diba? Sabihin sa iyo, hello, hello, hello. Sabihin, nandiyan ba si ganito? Sasabihin sa iyo, wrong number. Tumawag ka uli, wrong number. So mga kapatid, there's a certain frequency. At ito ay ang pagkatakot sa Diyos. At habang ikaw ay mabubuhay sa ganitong klase ng frequency, mga kapatid, this kind of level, ang Diyos ay masabi natin, He loves character. Mahalaga sa Diyos ang ating character, mga kapatid. How many believes that? Tandaan niyo ito. I hope it sinks in our spirit. Sa Diyos, mahalaga ang character. Sabi ng banal na kasulatan, pinakita ano ang naging daan ng pagtatagumpay ng ating Panginoon. Ang sabi natin, kapatid Branham, hindi ang kaganyang pagiging leon. Hindi ang kanyang pagiging leon na matapang at bilang hari ang siyang naging daan. Bakit siya nagtagumpay? Hindi siya nagtagumpay sa pagiging leon o pagiging hari. Nagtagumpay siya sa pagiging kordero. Nang sabihin niya, Father, nang sabihin ng ating Panginoon, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang siyang mangyari sa akin. Now, tingnan natin ang bahaging ito. So dito ay pinakita, just a few minutes, bago ko magtatapos. The secret of the Lord is for those who fear Him. Dito natin maintindihan na kahit ang mga malalalim na bagay ng Diyos ay kaya niyang ipahayag sa kanyang mga anak. Even the depths of God. And I believe, mga kapatid, kung paano ang ating Panginoon ay nagbigay ng instruction sa kanyang mga alagad na hindi niya ito binanggit sa iba, kundi sa kanyang mga alagad na pinili lamang. Sa kanyang mga alagad na nanatili sa kanya hanggang sa huling sandali ng kanyang ministeryo at ng kanyang buhay. At dumating ang panahon, meron siyang mga countdown na sinabi sa kanya, hindi na magtatagal, 10 araw na lang, tatanggapin niyo ang Espiritu Santo. He revealed to them His secrets. At sabi riyan, the secret of the Lord is for those who fear Him. Salamat mga kapatid sa uling maaraw nito. Ang pinaka siguradong bagay na ginawa ng Panginoon sa bawat isa atin ay ng Kanyang ilagay ang Kanyang Espiritu sa bawat isa sa atin. Alam niyo ba, kahit meron kang cellular phone, kahit napakaganda ng iyong cellphone, kapag wala kang network provider, hindi mo magagamit yan. Diba? Wala kang data, wala kang ano paman, walang kwenta yan yung maganda mong cellphone. Kailangan mo ng network provider. Kailangan mo niyan lagyan ng SIM card. O kaya naman, merong mga eSIM na ngayon. Pero ganun pa man, network provider pa rin ang naglalagay nito. At ang mga anak ng Diyos ay merong SIM card doon sa loob nila. At ang Espiritu ng Diyos ay siyang naging daan para siya makipag-communicate. Last, ulitin ko ang verse na ito sa chapter 2 ng 1 Corinthians. At sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap, verse 10 ng chapter 2 ng 1 Corinthians, for to us, God revealed
Sabi niya, for to us, God revealed them through the Spirit. Alisin mo ang Espiritu ng Diyos, wala siyang way of communication para makaabot sa iyo. That's the reason, mga kapatid, may mga taong hindi nila maintindihan ang mga spiritual na mga bagay. Those are foolishness. Kamangmangan lamang sa kanila dahilan hindi nila naintindihan. For to us, God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the thoughts of a man, except the spirit of the man which is in him? Even so, the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. Ang kaisipan ng Diyos, pwede mong malaman ang kaisipan ng Diyos. Pwede mong malaman ang sekreto ng Diyos. Pwede mong malaman ang paraan ng Diyos. Pwede mong malaman ang nakalulugod sa Kanya. And the way na habang ginagawa mong bagay na ito, dahilan ikaw ay merong pagkatakot sa Kanya. This fear of the Lord, ito'y, ang klase ng fear na ito ay hindi kagaya ng klase ng fear na meron ng tao. Ang fear na ito is a reverential fear. Meron siyang respect. Meron siyang paggalang sa Diyos. At yung respect na ito at yung paggalang na ito yung pagkatakot na tinutukoy ng banal na kasulatan. This is the fear of God. He will depart from evil. Lalayo siya sa kasalanan, hindi dahilan takot siya sa kaparusahan. Ayaw niya. Hindi niya nature yung tinatawag na kasalanan. Ang katawan natin, mga kapatid, ay dinisenyo ito ng Diyos sa katwiran. Idinisenyo ng Diyos ang katawan ng tao na magsalita ng katotohanan. Yan ang dahilan kapag ang tao ay nagsisinungaling, kapag inisinalang mo siya sa lie detector, nagre-react yung kanyang katawan. Bumibilis yung kanyang pintig ng puso, namamawis yung kanyang katawan, at nagre-react siya sapagkat ang katawan, ang Diyos ay dinesign ang tao hindi magsinungaling. So bakit siya nagre-react? Hindi siya dinesign sa ganitong bagay. So makikita natin. Now, verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. Malalaman natin, maunawaan natin, maintindihan natin, dahilan ito yung way ng communication. Dati, merong yung ilang magkakapitbahay nagsishare sa isang radyo lamang minsan. Nagsishare sila doon sa isang radyo. Pero kapag nagkaroon na rin ng radyo yung kapitbahay, hindi na siya pupunta doon sa kanyang kapitbahay. Siya mismo ay makakarinig doon sa kanyang bahay ng pinapakinggan dahilan meron na siyang sariling frequency. Diba? Well, mga kapatid, sa huling araw nito, ang frequency ay nariyan na yan. Given na ang frequency, kinakailangan mo na lamang i-tune in. Kinakailangan mo na lamang ma-reach that kind of frequency. At kapag na-reach mo doon sa scale na yon, ang frequency ito, then walang magiging mahirap, maririnig mo ang dapat marinig ng iba. Ang narinig, sabi pa ng ating kapatid, ang mga prophet, itinataas sila ng Diyos sa isang level at doon ng Diyos nangungusap sa kanila. At kung itutulot ng Diyos ang ganitong bagay, but mga kapatid, kahit meron siyang provision na ibinigay ngayon, ito ay ang Espiritu ng Diyos na nariyan sa loob mo. The Spirit of God which is in you. And last verse, sabi rito ng verse 16, for who has known the mind of the Lord, that He will instruct him, and we have the mind of Christ.
meron tayo ng kaisipan ni Kristo dahil nasa atin ang Espiritu ni Kristo. Purihin ang Diyos. Palapakan natin ating Panginoon. Tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Uwitin natin yung awit. Ngawit na Pass me not, a gentle Savior, and then chorus. Napakabiyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi niya ito ibinigay sa pamamagitan ng sino man ang may salapi ay pwede niyang ma-acquire ang ganitong bagay. Kundi, naglagay siya ng certain, ng ganitong provision upang ang bawat isa ay makaka-access. Anong sabi ni Apostol Pablo? Through Him, we have access by one Spirit to the Father. Sa pamamagitan ng ating Panginoon ay meron tayong pagpasok sa Ama sa pamamagitan ng Espiritong ito. Let's sing this song. Blessed be your name, O Lord Jesus. Hallelujah. You know, brothers and sisters, ang siyensya ay nagsasabi, kung meron kang gadget na magagamit upang makatap ka sa napakaraming, sa isang frequency dito sa kahanginan, ay pwede mong ma-retrieve ang mga usapan at tinig ng mga tao na ginawa sa mga nagdaang pangpanahon. Well, habang tinitingnan ko ang ganitong bagay, nagpapakita, mga kapatid, na ang kahit ng pangungusap ng Diyos ay nasa isang klase ng frequency. Nasa isang level ng frequency na kung ang bawat isa ay darating sa ganitong bagay at mananatili sa ganitong bagay, well, maririnig natin ang tinig ng Panginoon. Well, maring hindi ito audible, hindi ito kagaya ng sound, pero doon sa ikaibuturan ng iyong puso ay mangungusap siya at magpapahayag. At magpapakita siya ng mga bagay na darating. In fact, ang trabaho ng Holy Spirit is to remind us ng lahat ng kanyang mga salita na sinabi, na kanyang sinalita. At habang ang gawain ng Holy Spirit ay magsalita, mangusap, at mag-lead sa atin. But, hallelujah, kinakailangan natin ang sinabi ng ating Panginoon, sino mang umiibig sa akin ay ingatan ang aking mga salita. At sino mang umiibig sa akin ay ibigin ng Ama at ako ay magpapakahayag sa Kanya. Ito ang katotohanan na pinapakita ng ating Panginoon na hindi natin, na sinabi ni Job kanina, man does not know the price, the value of this wisdom. Hindi alam ng tao ang value ng wisdom na ito. Hindi natin alam ang value, mga kapatid, ng Espiritu ng Diyos na ating tinanggap. Ano ang pwedeng gawin nito? Pwedeng ipahayag ng Panginoon ang bagay na mangyayari sa darating. Pwedeng mangyari mamaya. Ang mangyayari bukas, ang mangyayari sa susunod na panahon, ay pwede niya ipahayag. Provided na tayo ay mananatili sa ganitong frequency. Ating yuko ang ating maulo. Ang ating Panginoon ay nangusap siya sa Revelation chapter 3, verse 19. Behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and opens the door, I will come into him, and he with me, and I will sup with him. Wika ng Panginoon. Siya ay nakatayo at kumakatok, at sino man ang makarinig ng kanyang tinig,
Most of the time, hindi natin narinig ang kanyang tinig dahilan nasa ibang frequency tayo. Nasa mas mababang frequency tayo. Narito tayo sa makalupang frequency. Ngunit kung ating ipa-fine-tune, i-tune in ang ating kaisipan, na kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, set your minds on things above, not on things on this earth. Ilagak ninyo ang iyong pag-isip hindi sa mga bagay ng lupang ito, kundi sa mga bagay na nasa sangkalangitan kung saan naroon si Kristo. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. I believe, brothers and sisters, handa ang Panginoon mangusap sa bawat isa sa inyo. Handa ang Panginoon mangusap siya. Meron siyang nakahandang mga salita na kanya ipapahayag sa bawat isa. Hallelujah. Ang kinakailangan mo ay makarating sa ganitong klase ng frequency. Maging bukas at maging ma-tune in ang ating mga puso. Hallelujah. Dumulog tayo sa panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Ilan sa atin ang kikilalanin at sasabihin, Panginoon, ang dahilan kung bakit hindi ko narinig ang iyong tinig ay nasa mas mababa akong frequency. Panginoon, nais kong maabot sapagkat naroon ang iyong mga salita, naroon ang iyong pangusap. Not just written word, but the revealed word. The revealed will of God. Ang mga bagay na kanyang gagawin bukas sa makalawa at sa darating na panahon. At sabi niya, howbeit when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth, and He will show you the things that is to come. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Amang Diyos, sa oras na ito, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ang lugar na iyong, hallelujah, nais pagdalahan sa bawat isa amin ay iyong makalangit na dako. Nang kami ay mga makasalanan, kami ay patay sa kasalanan. Ngunit nang kami ay sumampalataya sa iyo, kami ay binuhay mo, Panginoon, at pinaupo mo na kasama ni Kristo sa makalangit na mga dako. At doon sa makalangit na dakong yun ay naroon ang lahat ng mga spiritual blessings, Lord, na iyong inihanda sa iyong mga anak, Panginoon Diyos. At maraming bagay na naroon sa dakong iyon, Lord, na hindi namin lubos na nalalaman ang value ng bagay na ito. O Lord God, higit pa sa kalakasan, higit pa sa kagalingan, higit pa sa mga bagay dahilan naroon ang pagkakilala sa iyo, naroon ang kapahayagan ng kung sino ka at ng ano ang iyong ginawa sa bawat isa amin. At doon namin mapagtatanto ang mga bagay na binigay mo sa amin na walang bayad, Panginoon, na ito'y binayaran na ng dugo ng aming Panginoong Yesus. O Lord God, hallelujah. Lord, ipagpatawad mo sa amin ng aming mga kaisipan, O Diyos, ay kung magkaminsan na hindi nakatune in sa mga bagay na makalangit. At ang aming mga puso, Lord, ay minsan ang pagkatakot, hallelujah, ay dahilan ng pagkatakot ay sinabi ni Solomon, kinakailangan namin itong piliin ang pagkatakot. Hallelujah, to choose the fear of the Lord, ang piliin ang pagkatakot sa Panginoon. At may mga panagkakataon na kami ay nagpapaubaya sa aming mga kaisipan, sa aming mga damdamin. At kami ay tinatangay kung saan, Lord, ngunit bayaan mong, hallelujah, aming giyahan, Panginoon, ng aming spirito, ang aming mga kaisipan, at aming i-guide ito ng aming spirit na nakaugnay sa iyong spirito, Panginoon. At doon, tumanggap kami ng kalakasan sa aming pagkataong loob. Tumanggap kami ng pangungusap. O Lord God, hallelujah, ang panahon naming kinabubuhayan is greater than the Old Testament na kinabuhay ng mga lingkod mo. Na sa Old Testament ay may mga prophets, Lord, na ibinabangon ka, na sila ang nagiging channel ng iyong mga salita. But now, wala kaming, hallelujah, walang prophet, Lord God. Hallelujah, merong mga kaloob ng mga prophets, Lord, ngunit meron kang Espiritu Santo sa loob namin.
sa bawat isa sa amin na siyang magre-relay, na siyang magiging channel ng iyong mga salita papunta sa amin, Panginoon, upang aming maintindihan na sabi ng Hebrews chapter 1, God in sundry times and diverse manners spake to the fathers through the prophets, but now, hallelujah, He spake through your Son. At ang iyong anak ay narito sa aming mga puso, Panginoon. Nasa aming mga espiritu, nasa aming pagkataong paloob. Ang propeta, hallelujah, nag-influence sa mga prophets sa Old Testament. Hallelujah, ang espiritong yan ay narito sa amin. Hallelujah, ang spirit of prophecy. At yan ang dahilan, maaari kaming makakita ng mga bagay na darating dahilan sa Espiritu na narito sa amin. Panginoon Diyos, hallelujah, linisin mo ang aming mga puso. Linisin mo, Lord, ang aming mga kaisipan sa aming kapanahunan. At bayan mo, Lord God, na ito ay ma-tune in minsan pa, hallelujah, sa iyong frequency, Lord. At doon ang makalangit na mga bagay. Naalala namin na si Paul ay makarating sa hallelujah, sa third heaven. At doon ay sabi niya, may mga salita doon na hindi marapat salitain dito sa ibabaw ng lupa. Dahilan yon ay mga banal na mga bagay. O Lord God, hallelujah, iangat mo kami sa ulimang araw nito. Iangat mo ang mga puso, mga buhay, kaisipan ng bawat isa. At nilahin mo kami sa isang level, Lord, na iyong ninanais upang ikaw ang iyong pangungusap. Bawat sandali ng aming buhay ay pwede kang makapagpahayag sa bawat isa sa amin. Lord, this is real, Lord God. Ito'y katotohanan na inihanda sa amin. Mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng pakinig, ngunit inihanda sa bawat isa na nagsisiibig sa iyo. Sumayong kapurihan, sumayong kapasalamatan. Ikaw ang Diyos na magpala sa iyong mga salita, Lord, na aming pinag-usapan sa oras na ito. At dalangin ko, Lord God, kung may mga bagay na kulang, hallelujah, bayan mong ikaw ang magpahayag sa bawat isa sa amin. Ikaw ang mangusap, Lord, at ikaw ay higit pa sa sino mang nangangaral ng iyong mga salita, dahilan ang kaloob ay nanggaling lamang sa iyo. At ikaw ang nagbigay ng kaloob, Panginoon. Lord God, mangusap ka sa puso ng bawat isa at gawin mong malinaw ang iyong mga salita. At dalhin mo sa karanasan ng iyong mga anak, O Lord, na ikaw ay nangungusap sa kanilang mga puso. O purihin ka, O Diyos, purihin ang iyong dakilang pangalan. Maibalik sa iyo ang karangalan, pasalamat, pagdakila at pagluwalhati as you bless this congregation in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen and amen. Hallelujah. Palakpan natin Panginoon sa oras ito. Shall we shout, praise the Lord? Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa oras ito.